Isabela Best Laku Trade Fair 2025 ating tatalakayin kasama si Ms. Joanne Maranan, Provincial Tourism Officer mula sa Provincial Government ng Isabela at si Ms. Jessie Ann Colejado at Ms. Mary Ann Manuel, mga MSME participants ng Isabela Best Laku Trade Fair. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali rin po dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Para naman unahin muna natin si Ms. Joanne, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano nga ba itong Isabela Best Laku Trade Fair at ano ang layunin nito? Yes, ang Isabela Best Laku Trade Fair, our first Isabela Best Laku Trade Fair, ang layunin po nito ay dalhin po ang mga produkto ng Isabela dito po sa Metro Manila para naman po malaman po ng mga tao na marami na po kaming produkto na maipagmamalaki po namin. So, Laku po means benta. So, ang mga pinakamagagandang benta po dito sa aming probinsya ay dadalhin na po namin dito sa Metro Manila. Para pa rin sa inyo, Ms. Jo, yung theme ninyo ay celebrating the Isabelino ingenuity in the metropolis. So, pakipaliwanag po ang kahalagahan nito. Okay. Kasi po gusto nga po namin maipakita kung ano po yung mga kakayanan at mga talento ng aming mga Isabeleños. Kaya po yung mga produkto po nila, both food and non-food products, are being brought to the metro po. No? So makikita niyo po dito, we have our bags, we have handicrafts, we have wearables, and then we also have our food products po that we will be bringing to Manila. Ayan, to Alabang. Ayan. Dahil ito ang first edition ng Isabela Best Laku, ano-ano naman ang features at components ng trade fair na ito at paano po ninyo ito pinaghandaan? Yes, sir. So, yung sa paghahanda po, we had a screening of the products, So, you wanted sana talaga the best of the best to be brought to Manila. So, nagkaroon po kami ng screening process. So, isa-isa po namin talagang tinikman ang mga pagkain at inumin at isa-isa pong kinilatis lahat po ng mga non-food products po namin dito for Best Laku. Matapos po ang screening, ayun na po, nakapag-finalize kami. So, we have around 68 MSMEs that will be participating in this Isabela Best Laku in the Metro. Aside from that, so sa bukas na po ang opening ng aming Isabela's Best Laku, we will have a fashion show featuring our wearables na rin po. And then we have makankin, mainom portion throughout the week. Magkakaroon po ng free food tasting and drinks po para sa mga pupunta sa trade fair from 2 to 3 p.m. and then 6 to 7 p.m. Aside from that, we also have a crafts demo. So may pottery po dyan, pottery making, weaving po. And our artists from Isabela will also come to Manila to also demonstrate their art pieces po. Ayan. Nabanggit nyo, Ma'am Joanne, na bukas na po yung pagbubukas ng trade fair. Saan po ito? At kapag gusto pong mag-ikot-ikot ng ating mga kababayan, meron po bang bayad dito? Paano po sila makaka-access? Ang aming trade fair will be from November 8 to 15 sa Festival Mall Alabang. Libre naman po, so kailangan lang pong pumunta, umikot-ikot po para po makita niyo po lahat ng produkto na naipagmamalaki na po ng probinsya ng Isabela. So punta po kayo, sana makita-kita po tayo November 8 to 15 sa Alabang Festival Mall po. Para naman sa mga MSMEs na nakatutok sa atin ngayon, Ms. Joanne, ano po ba ang mga qualifications upang makasali sa trade fair na ito sa mga susunod na taon at gaano kalaking tulong ang ganitong oportunidad lalo na at may bagyo tayong inaasahan dito sa Luzon sa mga susunod na araw? Opo. Well, for our MSMEs na gusto pong makilahok sa susunod na trade fairs po ng Isabela, just coordinate with DTI and also the provincial government of Isabela. Siyempre, kailangan po may mga FDA approvals na po. So, dapat po yung kanilang, especially mga food products po, dapat po kompleto po ang certifications at ang kanilang approvals po, especially nga FDA and other certifications na kailangan. For our, naman po, handicrafts, pakita lang po namin, we just need to screen lang po and check the quality kasi po we're also starting to also showcase this internationally. So talaga pong kailangan lang po namin ma-screen lahat yan and then pag pumasa na po sa amin at sa DTI, then maaari na po silang possibly sumali po sa aming trade fair. And ito nga po, pinag-uusapan nga po namin kanina, ito pong bagyon to napakalaki. So malamang po, baka po matamaan na naman po ang aming mga farmers, ang aming agricultural community. So sana po, yun nga, support us. And also the provincial government naman po is always supporting naman our MSMEs. We have a program called the iRise program, Isabela Recovery Initiative for support
to enterprises, no. So pag ganyan po talagang nakaabang naman po ang probinsya ng Isabela para po matulungan din po ang mga MSMEs na maaring maapektuhan po ng padating na bagyo. Para naman po dun sa mga participant po ng trade fair, sila Miss Jessie Ann at si Miss Mary Ann po. Pakibahagi naman po, pakikwentuhan po kami dun sa mga produktong iso-showcase ninyo dito sa trade fair. Yung mga produkto po namin is ito po yung mga, kung tutuusin, parang mga waste product na po ng Isabela. Kagaya po itong, yung ito pong mga, ito po ay gawa po siya sa mga sabutan leaves from Palanan po. Marami po mga ganyan, parang mga wild leaves po siya. And then pwede po siyang gawing bag, pwede rin po siyang gawing banig. Ito po yung ginagawang banig. Tapos ito naman po yung parang dried water lily, na kapag ka natuyo, pwede nang walisin, ganyan, tapos susunugin. Pero pwede siyang gawing bag. Ito naman po yung ating mga bamboo. Mga bamboo, marami po yan, kahit sa ang lalawigan, pero marami rin po yan sa amin sa Isabela. And then, ito po yung aming ratan. Ito po yung karamihan ginagawa po naming upuan, botaka po ang tawag namin. Pwede po siyang gawing bag din. Ito po yan. Sa inyo naman, Ako ma'am. naman po, sir, ang produkto po namin is cacao-based products. So, tablea, dark chocolates, sugar-coated nibs. So, ito po ay, ang lahat ng ito po ay galing sa farmers ng Isabela. Ang ginagawa po namin, gumagalugad po kami sa mga farms po to also help them po na mabili yung kanilang mga produkto as raw mats. And then, we do the post-harvest. And just to, boast lang po, para sa mga taga-Isabela, ang beans po namin ay binibili ng isang chocolate maker sa Canada, sa Vancouver, Canada, at sinali po nila sa contest sa Isabela, sa International Chocolate Awards last year, and nanalo po ito ng silver. And when they also sinali nila sa World Best of the Best Chocolates naman, bronze naman po siya. And then recently po, sa Seattle Northwest Chocolates Festival, naging best show. So, ang cacao naman po is, namin sa Isabela po ay may magandang lasa at ito po ay napatunayan na may award na rin po. So, pinagmamalaki po yan ng taga-Isabela, ang aming cacao. Yun po. Para po sa mga negosyanteng katulad ninyo, ano po ang kahalagahan ng trade fair na katulad nito para sa inyo po? Para po sa akin, yung trade fair, malaking tulong po ito sa amin, lalo na po sa mga nagsisimula. Kasi ito po yung isang way para makilala po yung aming produkto. And then maipakilala din po namin na yung mga raw materials ay galing po sa aming probinsya na dapat po sana ay nagiging itinatapon na lang, pero pwede po pala siyang pakinabangan. Yun. And ayun po, and yung mga product din po natin, na ipakilala na rin po natin yan sa ibang bansa. Kaya proud din po kami mga taga-Isabela dahil hindi lang po dito sa Pilipinas po natin na ipapakilala yung ating mga produkto. In addition po, gusto lang din po namin mag-thank you sa Provincial Government of Isabela at sa DTI dahil isa po kami sa napili na sumali dito sa trade fair na to. Dahil sabi nga po ni Ma'am Mary Ann na ito yung magandang way na sa mga nagsisimula pa lang na maipakilala kung ano ang meron sa Isabela. Hindi lang po siya corn and rice. So, meron din pong mga katulad niyan, cacao. And we all know, cacao is gold. So, yan po. Nabanggit niyo, ma'am, yung tulong ng DTI at provincial government ng Isabela. Aside po from giving you access to this trade fair, ano pa po yung naitutulong nila sa mga maliliit na negosyo ng katulad sa inyo? Sa akin po, market linkages. And yung si DTI po kasi ang nag-link po sa amin sa mga farmers sa Isabela. So, through that po, natutulungan din namin yung mga maliliit na farmers po na gusto din pong magkaroon ng magandang buhay na maibenta nila yung kanilang mga produkto sa amin. So, isa po yun. Tas, marami pa pong tulong na ang DTI po, personally po sa akin, kasi yung kanilang tagline na serbisyong higit pa sa inaasahan ay talaga pong, kumbaga, yun po talaga yung isinisigaw nila. Kasi
kapag pumupunta kami sa farm, sila din po yung tumutulong po sa amin na magbiyak ng cacao pod. Minsan po sila din po yung nag-harvest. So ganun po nila kami tinulungan. Aside from market linkages, meron din po na nag-a-assist din po sila sa mga FDA, which is yun po yung kailangan para we can maisali kami sa mga trade fairs po. Yeah. And of course, si PGI, Provincial Government of Isabela, sila naman po yung tumutulong sa amin sa ganitong pagkakataon po at saka yung nabanggit nga ni Ma'am na may iRise program po sila. So yun po yung amin din po. So we are I would like to take this opportunity, Ma'am, to thank you po to PGI and the DTI. Sa puntong ito naman, Miss Joanne, ito na po ang pagkakataon ninyo para imbitahan ang ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon sa kauna-unahang Isabela Best Laku Trade Fair. Salamat po. Again, thank you po for the opportunity na mai-promote po namin ng Isabela Best Laco dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Again, magkita-kita po tayong lahat, Isabela Best Laco in the Metro on November 8 to 15 sa Alabang Festival Mall. Sana po ay suportahan niyo po ang mga MSMEs ng Isabela. Tulong na rin po ito sa kanila. Love local po, love Isabela, love the Philippines. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Joanne Maranan, Provincial Tourism Officer mula sa Provincial Government ng Isabela, at kina Ms. Jessie Ann Colejado at Ms. Mary Ann Manuel, mga MSME participants ng Isabela Best Laku Trade Fair 2025. Salamat po. Thank you. Thank you.